Ang passage natin ngayon ay nasa Joshua chapter 20 verse 1 to 6. Let me read for you. Then the Lord said to Joshua, "Say to the people of Israel, appoint the cities of refuge of which I spoke to you through Moses, that the manslayer who strikes any person without intent or unknowingly may flee there. There shall be for you a refuge from the avenger of blood. He shall flee to one of these cities, and shall stand at the entrance of the gate of the city, and explain his case to the elder of that city. Then they shall take him into the city, and give him a place, and he shall remain with them. And if the avenger of blood pursues him, they shall not give up the manslayer into his hand, because he struck his neighbor unknowingly, and did not hate him in the past. And he shall remain in that city until he has stood before the congregation for judgment, until the death of him who is high priest at the time. Then the manslayer may return to his town and his own home, to the town from which he fled." Tayo ay manalangin. Diyos naming Ama, aming pinanghahawakan ang inyong mga salita sa lahat ng mga sumasamba sa gitna ng karagatan. Kayo po ang sumama sa kanila. Sa inyo po namin ipinagkakaloob lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang blessed Sunday, nakasama natin ang Diyos sa ating mga barko. Ang passage ngayon ay about sa city of refuge sa lupa ng mga Levites. Para maintindihan natin ito, kailangan nating alamin ano ba ang ibig sabihin ng avenger or yung term na tinatawag na avenger of blood. Sa verse 3, sabi ay that the manslayer who strikes any person without intent or unknowingly may flee there. They shall be for you a refuge for the avenger of the blood. Sa modern day Korea ngayon, meron ba tayong tinatawag na equivalent sa term of avenger of blood? Ito ang nangyari sa tunay na buhay. Si Boy A ay binubuli sa school, at dahil sa galit ay pinatawag ng tatay ni Boy A ang dalawang lalaki na si Boy B at Boy C na nambubuli sa kanyang anak. Sila ay nasa 14 to 15 years old, at sila ay kanyang pinagsasampal ng 100 times. Ito ay paghihiganti, at naiintindihan natin kung bakit nagalit ang tatay. Ngunit tama ba ang ganitong klase ng paghihiganti? Hindi. Kinasuhan siya ng assault at coercion, at ang tatay ay nakulong ng 10 buwan at may 2 years na probation. Sa South Korea, ang personal na paghiganti ay illegal. Kapag sa iyong pinasakamay ang batas, maaaring ikaw ay maparusahan ng naaayon sa nakasaad sa batas. So sino ang aayos ng mga ganitong bagay? Mga pulis ba? Or mga abogado or mga prosecutor? Kahit na ano pa man ang iyong nararamdaman, ang paghihiganti ay never magiging makatarungan. Noong unang panahon, paano ba nila sinasagawa ng mga otoridad para maging effective ang kanilang batas? Sa ganitong case, ano ba yung ginagawa nila para sa mga naghihiganti? Ang ginagawa nila dati ay tinatawag na avenger of blood. Wala na tayo ngayon masyado na ganitong klase. Pero sa mga palabas ng mga Chinese martial arts ay common na makikita natin yung quest for revenge. Ang bida ay nagte-training para ipaghiganti ang kanyang tatay o yung master nila. Ito ang concept ng personal vengeance or avenger of blood. So ang avenger of blood ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi common sa mga legal system na hindi masyadong develop. Ganito nila dinidil ang personal na paghihiganti. Lahat ba ng nakapatay ay maaaring makapasok sa city of refuge? Hindi. Ayon sa Numbers 35:16-19 says, "But if he struck him with an iron object so that he died, he is a murderer. The murderer shall be put to death. And if he struck him with a stone tool that could cause death and he died,
he is a murderer. The murderer shall be put to death. Or if he struck him with a wooden tool that could cause death and he died, he is a murderer. The murderer shall be put to death. The avenger of blood shall put the murderer to death. When he meets him, he shall put him to death. Yun lamang nakapatay ng hindi sinasadya ang qualified para makapasok sa city of refuge. Sa modern legal system, basta nakapatay tayo, kahit aksidente pa ito, ay isa na itong serious crime. Ngunit sa Bible, may ibang means para sa kanila ang makatakas dito or maka-escape. At para doon sa mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bakit inutos ng Diyos na gumawa ng ganitong city of refuge? Ito ay para makapagbigay ng isang ligtas o isang safe place para doon sa mga hinahabol ng avenger of blood. Isipin natin, fair ba yung personal na paghihiganti? Masasabi ba natin na patas or fair ba ang ganitong klaseng paghihiganti? Kahit na ang pinakamatalinong judge ay paminsan ay hindi nagiging makatarungan ang kanyang sentensya. Maririnig natin paminsan na dahil siya ay mayaman or mahirap or dahil siya ay guilty or siya ay isang inosente, ito yung nagiging patakaran natin. Kaya natin nasasabi na may kakulangan sa legal system. Paano yung personal na paghihiganti? Kung hindi katiwa-tiwala ang judicial system, paano natin masasabi na ang paghihiganti ay patas? Sa mga napapanood natin sa pelikula, kapag ba natubos na yung kasalanan ng pamatay sa tatay ng Avenger of Blood, tapos na ba yung pelikula? Meron may iwan na anak para sa tatay, para sa namatay. Kaya paraging mayroong naghihiganti para sa kanyang tatay. Hindi natatapos ang paghihiganti. Isa itong continuous na cycle. At kung ating titingnan sa isang Buddhist philosophy, ito rin ay tinatawag na karma. Ito ay halos parehas din sa Tagalog na karma, pero sa ibang lingwahe, ito ay tinatawag na retribution. Sa Hindu belief, kung kanilang ikakalculate ang haba ng karma para mabayaran ang kanilang mga kasalanan, base dun sa nakasulat sa kanilang scripture, ang cycle na ito ay maaaring umabot hanggang 680 million lifetimes. Ang punto or ang point na to ay ang tinatawag na revenge or yung paghihiganti ay walang katapusan. Kahit sa mga sitwasyon natin na personal, ating maobserbahan or ating makikita ang ganitong paulit-ulit or yung cycle ng hinanakit, yung cycle ng resentment, yung pagsisisi o yung sisihan. Kaya naman kung wala sa kanila yung mamamagitan or walang pumapagitna, ang paghihiganti ay magiging isang continuous spiral or endless spiral, or ito ay pabalik-balik at walang magiging katapusan. Kaya naman sa Old Testament or sa Lumang Tipan, in-establish ng ating Diyos ang city of refuge para matapos ang endless cycle ng paghihiganti. Ngayon sa panahon natin ngayon, ang simbahan na ang tinatawag na city of refuge. Ang simbahan ang kailangan na maging sanctuaryo para doon sa mga nangangailangan ng proteksyon sa kanilang mga
pinagdadaanan at mga naghahanap ng kapahinahan, ang simbahan ay dapat na maging space para dito. Imagine natin, sino ang pumupunta sa refuge? Imagine natin kung kapag tayo ang hinahabol ng isang Avenger of Blood, 'di ba? Maaari nating isipin na sila ay pawisan na, kinakabahan, pagod, gutom, at nandun yung takot sa kanila. Kapag dadaanan niya yung City of Refuge, abay, grabe na yung relief na mararamdaman nila. Grabe yung gaan. Kasi maisip nila, ay, buhay na ako. Pwede na siyang makatulog, pwede na siyang kumain, at paano naman yung ating church? Paano yung church natin sa barko? Ang church ba natin ay katulad nito na tumatanggap sa lahat kahit nakagawa sila ng kasalanan? Napunta ako sa isang casino. Bakit ba ang pastor ay nasa casino? Marami akong narinig na mga nasabi na salita sa akin sa church. Kumalat na ang pastor ng isang New Life Church ay nasa casino. Marami akong nakilala doon ng mga gangster, mga manloloko, mga scammer, mga impersonator. Meron akong regular na ginagawa na pagsamba doon. Ang isa sa nakita ko ay ang mga tao sa simbahan ay sinusubukang itago ang kanilang mga kasalanan para magmukhang normal. Lahat ay malinis na parang lahat sila ay namuhay ng matuwid buong linggo. Tama ba? Nung ako ay nasa casino, ito ay iba. Hindi nila itinatago ang kanilang kasalanan. Ito ay kanilang nilalabas at inaamin. At ang iba pa sa kanila ay humihingi ng tulong sa akin. Bakit ako pumunta sa casino? Marami akong nakilala na mga tao na kailangan ng City of Refuge. Bakit hindi ako pupunta doon? Tingnan natin, sino ba ang mga kasama ni Jesus? Yung bang mga scholar o yung mga successful na negosyante? Ito ay hindi. Ang mga kasama niya ay mga tulad ng prostitute, mga tax collector, may kapansanan, may mga sakit, at yung iba ay may tinatawag na sakit na leprosy. Kahit sino ay pwedeng sumunod at makasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang ascension o sa kanyang pagbalik sa langit, ang church ay na-establish. Ngayon, ito na ang place of refuge. Sabi sa Apostle Creed, we believe in the Holy Spirit, Holy Church, the communion of the saints, and forgiveness of sins. Ibig sabihin ng Holy Church ay Holy Public Church. Ano yung ibig sabihin ng public dito? Ito ay para sa lahat. 'Di ba? Yung public, yun yung ibig sabihin. Ang church ay para sa lahat ng kailangan ng ligtas na lugar. Whether sila ay guilty, or sila may nararamdaman na sorrow, or sila ay nasa gitna ng kanilang pain or kasakitan. Lahat ay pwedeng magkamali. Ang church ay lugar kung saan dapat tayo nakakaramdam or nakakakita ng comfort. Isang refuge kung saan dapat tayo ay nakakatagpo ng peace at wala tayong nararamdaman na judgment or condemnation sa mga tao. Tayo ay maging isang church na nagpro-provide ng ganitong klase ng refuge, ng ganitong klaseng nag-offer ng ganitong comfort doon sa mga nangangailangan. Kaya naman ang church ang inintend ng Lord para isang maging refuge.